Pag-usapan natin ang Magna Carta for Public School Teachers. Pag sinabi yung Magna Carta, tatlo ang tatanaan mo. Ano yung tatlo? Rights, privileges, and benefits. O makinig na mabuti for two reasons. Bakit? Number one, lalabas sa board exam. At number two, pagdating ng panahon, magtatrabaho sa DepEd. So dapat alam mo ang mga karapatan, pribilehiyo, at benepisyo ng mga guro sa public schools. Okay, sige, pag-usapan natin. First question, pwede ba ang batas na yan sa mga private school teachers? Ang sagot, yes or no? Yes or no? Ang sagot ay no. Bakit? Kasi nakalagay sa title, Magna Carta for Public School Teachers. Another question, pwede ba ang batas na yan sa lahat ng mga teachers sa public school? Yes or no? Ang sagot ay no. Hindi kasama ang mga nasa tertiary level. Yung mga teachers sa state, universities, and colleges ay hindi po covered ng batas kahit pa sila ay nasa public schools. Question sir, sino lang pala sir ang tinutukoy ng mga teachers sa public school sa batas na yan? Ang sagot ay yung mga teachers sa basic education. At kapag sinabing basic education, anong mnemonics natin? KESAS. Anong ibig sabihin ng KESAS? K, kindergarten, E, elementary, S, secondary, A, ALS, and S, special education. Ibig sabihin ng tinutukoy na public school sa batas ay mga teachers sa kindergarten, elementary, secondary, ALS, and special education. Gets mo ba yan? First, pag-usapan muna natin ang teaching hours. Question, ilang oras nagtuturo si teacher sa loob ng classroom? Sagot, 6. Pero question, ilang oras dapat siya nasa loob ng school? Ang sagot, 8. Ano po? O tanong mo ha, 6 hours lang nagtuturo si teacher sa loob ng classroom. Pero 8 oras dapat siya nasa loob ng school. Question, ano pala ang ginagawa sa remaining 2 hours? Ang sagot, administrative task. Kasi si teacher may upang trabaho bukod sa pagtuturo. So 2 oras, doon yun ginagawa. Pero question, yung 6 hours na teaching hours, pwede ba yung dagdagan? Yes or no? O, halimbawa, si principal pumunta sa classroom mo. Sabi ni principal, ma'am, baka pwedeng dagdagan natin yung teaching hours mo. Baka instead na 6, gawin natin 8 hours, ma'am. Kasi ma'am, sobrang dami nag-enroll na estudyante ngayon. Pero same lang ang number of teachers. Question, as a professional teacher, dahil kailangan ng eskwelahan ng tulong at serbisyo mo, kukunin mo ba yung dagdag na oras ng pagtuturo? Yes or no? Ang sagot, yes. Pero kapag dinagdagan ng oras ng pagtuturo mo, dito na papasok ang overtime. Si teacher pala may OT. Question, may bayad bang overtime? Ang sagot, yes. Ilang percent? 25% of your basic salary. Halimbawa, teacher 1 ka. O diba ang sahod ngayon ng teacher 1 sa Pilipinas ay 30,000. So, yung 30,000, daragdagan ng 25% ng 30,000. Yan, ano ba yung 25% ng 30,000? Ang sagot, 7,000 mahigit. 30,000 plus 7,000, magiging ang sahod mo na ay 37,000 sa isang buwan. Bakit? Kasi merong overtime. Marilo ba yung teachers? Pero question, yung 8 hours, pwede pa ba yung dagdagan? Hindi na. Kasi 8 hours lang naman ang office hours. Gets ba yung teachers? Next na pag-uusapan natin ay Special Hardship Allowance. O from the word hardship, difficulty. Ibig sabihin, ina-apply yan kapag si teacher nakakaranas ng difficulty pagpunta sa eskwelahan, o kaya naman habang nagtuturo sa eskwelahan, o kaya naman pag-uwi galing sa eskwelahan. Example, si teacher naglalakad 3 hanggang 5 oras para makapunta sa mga bulubunduking eskwelahan. Question, pwede ba siya mag-apply ng Special Hardship Allowance? Yes or no? Ang sagot, yes. Kasi difficulty yun sa partya. Ano po? Pero question, sino nag-a-apply ng Special Hardship Allowance? Ang sagot, si teacher. Question, kanino nag-a-apply? Sa DepEd. Ano po? O si DepEd ang mag-a-assess kung talaga naman nakakaranas ng difficulty si teacher. At kapag na-assess si teacher ni DepEd na si teacher nakakaranas ng difficulty, ilang percent ang dagdag sa sahod niya? Ang sagot ay 25% of your basic salary. Ano po? O same lang ang computation ng Special Hardship Allowance sa overtime. Kung teacher 1 ka ulit, sahod mo 30,000. Ano ba yung 25% ng 30,000? 7,000 mahigit. So 30,000 plus 7,000, sahod mo na ngayon 37,000 kasi may allowance ka. Next sa pag-uusapan natin ay Physical Medical Examination. Kasi ang gobyerno ay may binibigay na libreng physical medical examination sa mga teachers. Ano po? So taon-taon yan, may libreng physical medical exam. So sa mga teachers po yan, taon-taon yan, libre at wala pong bayad. Next sa pag-uusapan natin ay study leave. Pag sinabing study leave, ito po yung maglilib ka para mag-aral. Pwede po sa Pilipinas at pwede din sa ibang bansa. Ano po? Pero ganito, ang study leave is a privilege. Hindi po siya right. Ano? Kasi pag sinabing right, karapatan, ibibigay sa iyo kahit na walang requirements. Pero ang privilege, bibigay lang sa iyo pag nasatisfy mo ang requirements. Ano ang requirements ng study leave? 7 years.
Ibig sabihin ay 7 taon ka muna dapat nagtuturo sa loob ng DepEd. Ano? Question, pwede ba mag-study leave ang 3 years? No. 5 years? Di pa rin. 10 years? Pwede na. Ano po? At kapag tinanong, ilang taon ang validity ng study leave? Ang sagot ay 1 year. At sa loob ng isang taon, ilang percent ng sahod mo? 60% of your monthly salary. O halimbawa, nagmasteral ka sa abroad, sa Harvard. Wow! Ang kinagandahan ng study leave, kahit nawala ka sa Pilipinas, kahit hindi ka dito nagtuturo, may papasok pa rin sa ATM mo ng 60% of your monthly salary. For example, teacher 1 ka. Ang sahod mo, 30,000. Ano ba yung 60% ng 30,000? Sagot, 18,000. Ibig sabihin, kahit wala ka sa Pilipinas, hindi ka dito nagtuturo, may papasok pa rin sa ATM mo ng 18,000 buwan-buwan. Yan po ang kinagandahan ng study leave. Pero ganito ha, sabi, ang validity ng study leave ay 1 year lang. Kaya lang ang masteral 3 years. Ibig sabihin, sa loob ka lang po ng isang taon may sahod. Ibig sabihin, the second year, the third year, wala ka na pong sahod. Ano po? Pero ganito ha, there is an exemption to the rule. Possible na 3 years ang masteral mo, 3 years ka ding may sahod. Basta meron kang special permit. Sino nagbibigay nun? Secretary of Education. Sir, bakit merong special permit? Simple lang. Kasi meron mga teachers na magagaling. So, yung teachers na magagaling, ginagawang scholar ng Secretary of Education. 3 taon ang masteral nila, 3 taon din silang may sahod. Pero kapag tapos na nila ang kanilang masteral, may return of service. Pag uwi nila sa Pilipinas, tumulong din sila para sa pagpapasenso ng Departamento ng Edukasyon. Pero kung walang special permit, 1 year lang ang validity ng study leave. Pero kung may special permit, 3 taon ang masteral, 3 taon ka ding may sahod. Gets ba yan? Next na pag-uusapan natin ay salary scale. Kapag sinabing salary scale, ito po ay ang pagtaas ng sahod ng mga guro sa DepEd. Pag tinanong lang sa board exam, kada ilang taon tumataas, ang sagot ay every 3 years. Pero dapat daw, ang rating ni teacher ay satisfactory. O, ibig sabihin, para taasan ng sahod mo, dapat naging maganda ang performance mo, satisfactory. I-question, sino ba ang mag-rate? Sino ba magsasabi kung satisfactory? Ang sagot ay si principal. Ibig sabihin, dapat sa mata ni principal, naging satisfied siya sa performance mo sa nakalipas sa 3 taon para entitled ka for a salary scale. Next one, may allowance ba si teacher? Yes or no? Yes. Anong tawag sa allowance? COLA. Anong ibig sabihin ng COLA? Cost of Living Allowance. Magkano yon? 10,000. Ganito yung teachers, ano? Sir, bakit ba sir may allowance? Bakit, para saan ba sila ang COLA? Simple lang. Ang rason ng COLA, kasi daw nagbabago ang panahon. Tumataas sa mga bilihin. Hindi dapat daw competitive din ng mga teachers para makasabay sa bago-bago ng panahon. That's why ang gobyerno may binibigay na allowance sa mga teachers para makasabay din si teacher sa bago-bago ng panahon. Magkano yung allowance? 10,000 sa loob ng isang taon. By the way, hindi to buwan-buwan ha. Sa loob ng isang taon, 10,000. Ano po? Dati 7,500 lang yan. Pero tinaasan, ginawa na pong 10,000 pesos. Last na pag-uusapan natin ay indefinite sick leave. O pag sinabing indefinite sa mathematics, no proper time or no exact value. So pag sinabing indefinite sick leave, ina-apply yan kapag may karamdaman ka, pero hindi mo alam kung kailan ka malulunasan. Pero sabi daw, para makapag-apply ka ng indefinite sick leave, dapat yung karamdaman mo ay hindi bababa sa 1 taon na gamutan. Or dapat your disease requires more than 1 year of treatment. Yes sir, ano ba yung mga sakit na nangangailangan ng higit sa 1 taon na gamutan? O kasama dyan ang mga cancerous, kasama dyan mga tumor, kasama dyan ang leukemia, or any form of disease. Basta may certification coming from your medical doctor that your disease requires more than 1 year of treatment, pwede ka po mag-apply ng indefinite sick leave. Guess ba yan? Okay, yun na muna ang pag-uusapan natin sa Magna Carta for Public School Teachers. Lumalabas yun sa board exam at dapat makabisado mo kasi karapatan mo yan. Ano, kapag nagturo ka na sa public schools. Ano po? O yun lang muna for today's video. Sana natuto ka sa video ito. At kung nakarating ka sa part na to, pakilike na po ng video. At pakicomment naman ang kung ano yung lugar mo para alam po kung hanggang saan ang na-reach ng video ito. Kung gusto mo naman comment like this, let topics, sundan mo ako. Yun lang and bye-bye. God bless! Boom!